O eto ha, part 2, isang mabilisan lang patungkol kay Marco Tae, no? At dito sa dalawang co-accused niya na posibleng bumaliktad. At siya ipagtuturo. Ito, karagdagan lang, no? Sa mga nasabi na natin. Ito ha, paano ba naman si Marco Tae na hindi ipagkakanulo o babaliktad kung sakasakali itong dalawa sa mga co-accused niya sa plunder na si Biray at si Espiritu, isipin mo, wala kasing isang salita. Si Marco Tae ay isang tae na walang isang salita, na puro bunganga, puro yabang, pero hindi kayang manindigan. In short, walang paninindigan, okay? Walang paninindigan niya, katulad lang ng mga kasamahan niya sa kultong relihiyon niya at ng kasamahan niya sa may Sayad Black. Pare-parehas yan, mga walang paninindigan, walang mga yagbols. O bakit? Kung sinabi ito ang katotohanan na wala siyang paninindigan. No? Isipin mo, ang usapan ay hindi babanggitin ang pangalan nila. Kaya sila nagbigay ay sa usapan na hindi man lang babanggitin o hindi isusulat ang pangalan nila. O ano nangyari? Bakit nadamay itong dalawa? At saka sa kalukuhan ninyo, si Mike Diferensya, wala akong pakialam ron. Ang tanong ko lang, bakit? Bakit nadama yung dalawa? Di ba ang usapan walang banggitan ng pangalan? Nung magipit, nagturo na at nagbanggit na ng pangalan. Di ba? Kaya kayo mag-ingat kayo doon sa mga gustong mag-donate sa mga may Sayad Black na yan sa darating na eleksyon. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magtitiwala. Bakit? Lahat ng may Sayad Black, lahat ng mga didilis, walang bayag yan. Wala yang isang salita. Wala yang paninindigan, no? At yan ay mga hindi nagsasabi ng totoo. Kita mo yung mga magkakapatid na may sayad, pati si Fentaboy, tapang-tapangan dun sa hearing ng Quadcom, sabi niya, sasampalin niya si Sentry. Nung nagpapasampal si Sentry, hindi nagawa. Si Senator Esprigitic, si Bato, sabi niya, handa siyang magpakulong sa dahig. Magpapahuli siya. Anyari, wala. Diba? Walang mga paninindigan ang mga yan. Si Inday Sayad na lang mismo. Ang sabi niya pa, ang tapang-tapang bloodbath. Anyari, asa na ang bloodbath? Diba? Hindi niya kayang humarap. So, walang paninindigan. So, ganyan yung mga yan ang pattern ng isang didilis. Pag yan ay may sinalita, tandaan nyo, hindi niyan gagawin. Kaya yan, pag nanakot, wala yan. Buraot. Kaya yung pag yan, halimbawa, sa mga comment section, pinagbantaan ko yung mga yan, huwag kayong maniniwala. Walang kakayanan yan, hindi niya kayang gawin. Nagbabanta lang, maingay lang, bunga nga lang. Kaya pero hindi niya kayang gawin dahil ano nga yung mga yan mga hanggang bunga nga lang. Kita mo, simula pununo nila si Inday Sayad, puro bunga nga yan. Kaya itong reliyon ng kulto, kita mo, bunga nga rin lang yan. Kahit mag-rally yan, hindi niya kaya magpabagsak ng gobyerno. Ang daming beses na niyang ginawa, puro sablay. Diba? Ngayon, di ba miyembro ng kulto ito si Marco Tae? Kita ninyo, walang isang salita. Isipin nyo, ang sabi ba naman dun sa mga hindi niya ipagsasasabi. Malamang ang pagkakasabi pa nito ni Marco Tae, sige na, magbigay lang kayo sa akin, huwag kayong mag-alala. Actually, siya siguro nagsabi na, hindi ko isusulat ang pangalan nyo, hindi kayo mapapahamak, safe kayo. Ayun, anyari. Di ba, wala, rin sila, pinangalanan. Nung magipit na, pinangalanan na. Ang usapan, walang sumbungan, walang pangalanan Diba? Walang bunyagan ng pangalan pagdating nung magipit na si Marco Tae, interview pa lang yun investigasyon pa lang, nagsabi na ng pangalan, nagturo na. Ibang klaseng kriminal ito, no? Kung yan ang kriminal, ako po, nakakatakot makasama yan. Isipin mo, nagtuturo, sumbungin. Pag nagipit na, hindi na kayang panindigan. Isipin mo yun. Dapat sinulo mo na lang. Dapat sinabi mo na lang, hindi ako magsasalita. Wala nagbigay. Kasalanan ko yan. Ganun na lang. Kesa nang damay ka pa. Ayan tuloy, di ba? Kaya dapat lang talaga, kung babaliktad itong mga ito, dapat lang. Dahil walang isang salita si Marco Tae. Katulad ng yan ay tawag doon, wala talaga, balubalok to ang prinsipyo, di ba ka? Maliwanag yun
walang isang salita si Marco Tae. So, kung si Marco Tae, na leader lang nitong mga didilis, isa sa mga leader, walang isang salita, ano pa yung kanyang mga alipores? Ano pa itong mga buraot na mga alagad nito? Di lalo na, wala rin isang salita ang mga... ibang klase talaga. Yun lang. Naisipan ko na, oo nga, no? Walang isang salita. Bilin-bilin ang usapan. Walang sabihan ng pangalan eh. Aba, sinabi ba naman ni Marco tayo? Ayun, kulong. Kasama si Mike Diferensya. Ang bobo talaga. Eto, hindi lang lower rank lawyer to. Talagang lowest ito. Di ba? Kung may poorest of the poor, meron namang lowest of the lower. Si Marco Tae na yan. What the heck? Sa mga pupunti, dili siya lang kagaya ni Marco Tae, pare-pareho na kayong bobo. Tilig yung mga bobo at may side, sapat ang may side ay laging high blood. Bye!